Negosyanteng si Atong Ang at aktres na si Gretchen Barreto kabilang na sa mga iniimbestigahan ng Department of Justice kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Si Ang naghahay naman ng patong-patong na reklamo laban sa umano'y whistleblower na nagdawit sa kanila. May report si Vel Custodio. Kinumpirma na ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na kasama na sa kanilang investigasyon hinggil sa mga nawawalang sabungero ang business tycoon na si Charlie Atong Ang at aktres na si Gretchen Barreto matapos nabanggit ang kanilang pangalan ng tumatayong testigo na si Julie Patidongan alias Totoy bilang umano'y alpha members na posibleng maging person of interest. Mapapasama sila kasi nga pinangalanan sila, then we will have to include them as a suspect. Hindi rin apektado ang DOJ sa panawagan ni Atong Ang na huwag pakinggan si Patidongan. Nininaw naman ni Remulla, hindi sila basta-basta sasampahan ng reklamo kahit pa lumutang na ang kanilang mga pangalan. I-evaluate yan ng fiscals, ang ating group of fiscals who will be assigned to evaluate all the evidence so that we will know what cases to file properly. Kasi syempre, may specific cases yan na kailangan magkaroon ng elements ng crime na pwede namin i-prove as prosecutors. Aminado si Remulla, hirap sila maghukay ng impormasyon hinggil sa kaso dahil malaking pera ang sangkot dito. Mabigat lang talaga itong laban dito kasi nga sobrang daming pera at sobrang daming koneksyon. Sinasabi ko nga, we are here holding the faith. Kasi ang tingin namin talaga rito, isa lang naman nakakampi namin dito, taong bayan. Bukod kay Ang at Barreto, may iba pang alpha members na nasa 20 na sa likod ng kaso ng missing sabungeros ayon kay alias Totoy. Actually, there are 20 people in the alpha list. Ang tinatawag na alpha list, yun yung alpha group ng Isabong. The alpha group is the main group that run the show at Isabong. Samantala, nagsampa na ng kaso si Atong Ang sa tanggapan ng Mandaluyong City Prosecutor's Office sa whistleblower sa kaso ng mga nawawalang sabungero na si Julie Patidongan alias Totoy o alias Dondon at Alan Bantiles alias Brown. Doon, mag-isip ka doon. Kung ano man ang mga... huwag ka na magsinungaling. Tinuring kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan ka kasama. Pati ako, papatayin mo pa, kikidnapin mo pa ako. Yun lang, ganun lang kasimple. Kailangan ko lang proteksyon ng sarili ko na saka ang grupo namin kawawa na kami masyado. Buwelta ni Ang, reklamong attempted robbery with violence and intimidation, grave threat, grave coercion, incriminating against innocent person at slander laban kay Julie Patidongan. Giit ni Ang, kabaliktaran ng pahayag ni alias Totoy, siya aniya ang kinikikilan at hindi siya nag-aalok ng 300 million pesos. Ang punot dulo talaga nito, pera. Lahat ng grupo namin tinatawagan nila eh. Napareho kagabi lang to. Sabi sa akin, mga 11:10, tulog na ako, tinawagan ako. Yung isang partner namin. Sabi gano'n, tulungan daw si Dondon kasi tatakas na. Bigyan na lang daw ng pera. So, yung 300 million talaga, binanggit niya sa akin. At in fact, tinanong niya ako kung kumusta daw yung boss. Sabi ko, wala namang nasasabi. Sabi niya sa akin na galit na galit daw sa kanya, pinagmumura siya. Talagang pinagmumura, galit na. Sabi ko, ano naman, bakit? Kasi na-mention nga daw niya yung 300, bayaran na lang daw si Dondon para makaalis na sa... Mariin rin niyang itinatanggi ang anumang pagkakaugnay sa mga di umano'y iligal at karumal-dumal na gawain. Matagal na rin aniya siyang nakikipagtulungan sa mga otoridad mula nang magsimulang investigasyon patungkol sa mga missing sabungeros. Alaman namin rin sa aming investigation na meron siyang separate na business na hindi alam ni Sir Atong Ang. Sa separate na business na yan, doon siya gumagawa ng pera, illegal operations. Meron din siyang, siguro ang tawag ko doon, private army, napakadaming security guards, napakadaming firearms. Kaya natatakot, yung mga alam ang ginagawa nitong Dondon na to, ay natatakot mag-come forward because may sariling operations itong si Dondon na yan at takot na takot sila. Ngayon na sabi ni Secretary of Justice that he will help in bringing out the truth,
Ganun ang mangyayari. No? We will fully cooperate with the Secretary of Justice, with the investigating officers, and with the Supreme Court kung darating na doon. Samantala, sinabi ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na bagaman trabaho na ng DOJ ang pag-iimbestiga sa kaso, nananatili ani ang tindig ng Pangulo kaugnay ng issue na dapat na masusi itong masiyasat at mapanagot kung sino man ang nasa likod nito, anuman ang kanilang estado sa buhay. Sino man, anumang katayuan sa buhay, kung sila man ay personalidad na kinikilala, wala pong sisinuhin ang Pangulo at ang administrasyon. Kung may dapat na panugutan, dapat lamang pong maimbestigahan na mabuti para mabigyan ng hustisya ang mga pamilya ng sinasabi nating missing sa Bungeros. Nasa kamay niya ng Justice Department kung gagawing state witness si Julie Patidongan. I-evaluate po ang testimony niya at kung sino pa yung ibang mga witnesses na pwedeng gawing state witness. Depende po yan sa kanilang katapangan, sa katotohanan ng sasabihin nila, at yung pagkakataon na mag-recant sila ng kanilang mga testimony. So dapat nandoon yung tapang. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.